Gutom na? Hindi pa. Gutom na. Pinapakasok kayo ng alas 10. Hanggang ngayon wala pang lunch. Wawa naman kayo. Gutom na kayo. Sabi ng kuwa, ang OFW mahalin. Dapat pagutuman. Kasi ang mga OFWs, kayo po ang tinatawag na tunay na mga bayani ng bayan. Tama? Kaya kayo dapat hindi nahirapan. Kasi kung dating sa labas ng bansa, kahirapan na nga. Dito sa Pilos, kahirapan din. Nawawa naman. Diba? Pagdating sa labas ng bansa, magutom yan. Fit to work yan ngayon. Pero pagdating sa labas ng bansa, hindi mo alam kung fit to work pa rin ba. Kasi bakit? Diba dumaan kayo lahat sa medical? Then, pag fit to work na, isa sa alam na yan sa Pilos. Kasi wala nang pending. Kaya pag nasa Pilos na, ang kasunod doon, after pag-Pilos, aalis ka na. Yan ako ito po ang pinaka-final. Na, alam ko may mga ex-abroad dito. Kasi minsan, kung pataas ako ng mga kamay, kung sinong ex-abroad, talagang wala na. Wala na tumataas ang mga kamay. Pero tingnan ko ngayon, kung mayroon bang ex-abroad ko ngayon, sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. Ang dami. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. Marami din. Yung hindi tumataas ang mga kamay, ano kayo? Sabi na iba dyan, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Okay? No? Alam ko, hindi lang gutom, antok pa. Pero sana, sa part ko, walang aantukin. No? Sana paglabas nyo dito, lahat kayo, hindi lang gising, busok pa. Tama? Kaya dapat, alerto na lang tayo. Ha? Hindi po ako kalaban. Ako ay inyo. Kayo bigan. Bago ko ipagpatuloy, ang pagdadaldal ko dito, mas maganda, magpakilala muna. Okay? Kasi mas maganda, lahat na nakatayo sa harapan ay alam mo ang pangalan. Hindi lang pangalan, pati apelyido, dapat alam mo. At dapat kuhaan mo din ang number. Kasi oras na may mga katanungan ka. No? May mga katanungan ka. Hindi yung picture lang dyan sa mga nakalagay dyan. Pagkatapos, pag tinawagan mo, the number you dial or out of coverage area, please try your call later. Sana huwag mangyari. Mangyari man. Sana mayroon pa rin tayong ibang matatawagan. Kaya ako nandito. Just in case of emergency. Ang pangalan ko, my ballpen, sulat nyo. Mapa first timer, ex-abroad. Isulat nyo ng pangalan mo kasi baka nag-videos ka noon, no? Hindi mo lang man ako nakita noon. Okay. Ang pangalan ko, sana may isulat nyo. Kasi kadalasan, pag nagpakilala ko, hindi man ako may isulat-sulat. Ni isang litra ng pangalan ko, no? Nagtataka ako. Try ko kung may isulat nyo ang pangalan ko. Ito para ko. By the way, Mrs. Sam Cagos, tagapagsalita ng MIPA, because maling Saturday, nandito po kami every tatanong, Mrs. Sam, nandito kami dyan sa mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Sir, naisulat mo hindi. Naisulat mo hindi. Sabi ko na, isa ka rin sa hindi makasulat ang pangalan ko. Ma'am, ano ang nawala? Ano nawala? May nawala, ma'am? Ha? Ah, saksakan. May saksakan ka dito. Naganap ka. Mamaya mamagpaalam ka siya. Baka ma-hold ka paglabas mamaya. Okay! Pangalan ko, Mr. Sam. Carbajosa. Yan. Sam Carbajosa. Sa probinsya, ang pangalan ko Samuel.
Pagpunta ko ng Manila, nakapag-isip ako. Kasi medyo hindi maganda. Pakinggan mo sa probinsya, ako tawag sa akin, Tomel! Sabi ko, parang hindi maganda, parang gamit lagi yan. Ginawa ko, Sam. Diba? Para, sir, kunting living out naman. Sam, no? Ayan, Sam Carbaosa. Mamaya, may number din ako ibibigay sa inyo. Huwag kayong magdala. Lakas mo naman to, Mr. Sam. Magbibigay ka pa ng number. No? Hindi nagbibigay talaga ako. Okay. Pangalan ko Sam Carbaosa. No? Ngayon, Mr. Sam, bakit kayo nandito? Nandito ako. Dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Mr. Sam, anong mga services? Mamaya-maya. Sasabihin ko sa inyo. Pero ang tanong lang, kamusta? May natutunan naman kayo doon sa nilecture ni Ma'am Sandra rin. Meron naman. Okay, kasi tama. Kasi kung may natutunan kayo, mamaya, mag-exam ako. 1 to 50 items. Ang passing score, ha? Hindi, 149. Ang passing score. Nawala pala ako sa lapit ko. Okay, sa lapit ko. Kaya kasi duty pa ako gabi. Barangay Tanong, kaya malaki yung ngayon ko. Hindi ko na nasuot sir yung damit ko sa pagbabarangay Tanong. Naniwala ka ba sir na barangay Tanong? Naniwala ko. Sabi kasi, parang hindi naman. Okay, parang hindi naman. Okay. Sir, natado ba hindi? Sa buhok pa lang, di ba? Okay! Sir, ilang taon mo na, sir? Ilang taon po kayo? 56. Sir, 75. Ay, ma'am. Sabi ko sa'yo yun eh. Nakakarami pa. Nakakarami ng gel. Grabe ka, ano? Gel. Okay! Akala nila nagkukulay ako, hindi ako nagkukulay, ma'am. Yan ang katangian na hanapin mo. Yung hindi nagkukulay. Yung totoong kulay original. Okay! Sam Carbaosa. Mr. Sam, makulit ka pala, no? Oo. Kaya dyan, pag nakita ko, nakaupo ka lang dyan, o nakaupo ka dyan, pero wala kang ginagawa, cellphone mo ang ginatupag mo, magugulat ka na lang. No? Talagang ako'y nag-inita. Kasi bakit? Paano kung mag-exam ako at wala kang maisagot? Kasi yung iba kasi, nakaupo lang dyan, patamo-tamo, yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Pero ang nilalaman ng isipan, anong oras mo kami pagkawalan dito? Kasi bakit? Gutom na kami. Tama. Kasi, ex-abroad naman kami. Tama? Kasi, paulit-ulit na lang. Wala. Pero ang sabi ng UWA, sa PIDOS is a mandatory seminar to all department contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Kaya dapat mag-undergo ka ng PIDOS. Tubig, alis mo. Bago ka umalis. Bakit? Napakarang PIDOS. May pagbabago, taon-taon, na dapat mong malalaman. Nasa labas ka ng bansa. Yung batas na yun, na dapat malaman mo, ay wala ka sa Pilipinas. Nasa labas ka ng bansa. Sino ang mag-update? Walang iba kung iyo, PIDOS. Tama? Kaya kayo nag-undergo ng PIDOS. So, kaya dapat, concentrate na po. May ibigay ako sa inyo mga tips mamaya mga ex-abroad. Naniwala kayo. Yung hindi ginagawa dati doon sa mga may problema ng OFWs. Gusto mo magtumulong sa may mga problema, hindi mo magawa-gawa. Ngayon, simple na pagbalik niyo. Doon, marami kayo matutulungan ng mga OFWs. Mga ex-abroad. Naawa ba kayo sa may mga problema doon? Minsan, kita nyo, gusto nyo tumulong, wala pang mag-iabot financial, no? Natulong, pagkain. Kaya kung nagmamadali ka, wala ka, or nag-isip ka, pag binawasan ko doon, sayang, wala nang matira sa atin, baka magsunuran na hingin ng tulong sa iyo. Hindi mo nagawa noon, kaya umuwi ka ng Pilipinas. Pagbalik mo ngayon, pwede nyo gawin. As heroes, marami kayong matutulungan. Sir, sino ba ito? Sir, first time yan. Sir, maniwala ka ba? Nabanggit pa ni Ma'am Sandra din na kayo ay mga bayani. Nabanggit? Hindi pa. Sir, Papa, alam ko siya kung bakit kayo tinatawag ng mga bayani. Bayani. Bakit? Magpapadala ka ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas. Maliit man o malaki na halaga. Pag nagpadala ka sa Pilipinas, anong meron? Magbabayad ka. Tama?
May mga taxes na dapat mong bayaran through remittances. No? Pag nagpadala ka, bawas, may tax. Saan papasok? Sa kaban ng bayan. Tama? Doon sa kaban ng bayan. Eh, tinatawag kayo ng mga bayani. Kasi kung hindi dahil sa inyo, pagsakpok ang ekonomi ng ating bansa. Tama? Ang alam lang ng iba, ang mga bayani yung maiingay ngayon. Yung kanyang kanya-kanyang siraan ngayon, akala nila yun ang bayani, hindi. Binigyan lang sila ng karapatan, no? Power ng gobyerno para mamuno. Tama? Kasi sila naman ang gobyerno, hindi po. Kung nag-aral ka, sinasabi, without people, there is no government. Kayo po ang gobyerno, tayong lahat. Tama? Kaya, sir, bayani ka. Bakit? Pag pinasok yan sa kaban ng bayan, sino ang nakikinabang? Sabi ng iba, sir, buhay ng bayan. Sabi ma, tumpak. Dapat sa inyo dapat yan, no? Kamusta? Ayos kayo? Pero lang trabaho sa Pilipinas. Eh kung sa Pilipinas lang, maliit lang ang sahod, mayroon pa rin tax. Di ba? Mas baga dapat abroad kasi medyo buo, no? Eh paano buo? Makuha mo. Makapagpadala ka, at least, makatulong ka sa pamilya mo. Sikat ka. Tama? Kaya sir, dyan ka tinatawag. Kaya ka tinatawag na bayani. Kaya kung ayaw mong maniwala sa iyong pag-uwi mamaya, maghanap ka ng salamin sa loob ng bahay mo. Pag nagtaka si misis mo, anong ginagawa mo? Parang busy-busy ka. No? Tahimik lang kayo. May hinahanap lang ako. No? Maghanap ka ng salamin. Tingnan mo sa salamin ang mukha mo. Kung wala kang tiwala sa sinasabi ko dito ngayon, sabihin mo sa sarili mo, kahit ganito lang pala ang mukha ko, talagang bayani pala ako. No? Kaya paglabas mo dito mamaya, pag may parang harang dyan sa dinadaanan mo, sabihin mo lang hanggang sa labas. No? Sabi mo, parang niya! Yan! Pag tinanong ka, bakit? Ano ba? Ang sagot mo, bayani to! Sir, huwag mong gamitin sa pang-abuso yung pagkabayani mo. Ha? Dapat, mahinaong pa rin tayo. Natulad ngayon, dito, hindi pare-pareho yung posisyon, hindi pare-pareho yung occupation, hindi pare-pareho yung profession. Dapat igalan natin ang bawat isa. Sa baba man siya ako sa taas, i-respect natin. Kasi lahat, pantay kayo, pareho kayo na ng mga bayan. No? Kaya dapat i-respect po natin. Kaya tinatawag mo na ambassador o goodwill pagdating sa labas ng bansa. No? Kayo po ang nagiging halimbawa doon sa ibang bansa. No? Nabanggit ni Ma'am Sandra. No? Kaya dapat ipakita niya ba, respetado pa rin kayo. No? Pareho po kayo lahat ay mga bayan. Mr. Sambat, alam mo, yung mga nalalaman ng pilos. Kasi yung part ni Ma'am Sandra is part of, yung part of, hindi part ni Ma'am Sandra. Accredited ako sa UWA as facilitator. Accredited si Ma'am Sandra din. Authorized signatory ng pilos certificate, authorized din ako. Kaya wala pa itong mga pilos dito, no? Ako yung nasa celebration. Kaya ngayon, nandito pa rin ako. Now, kaya maging handa. Kamusta ang excitement? Nasa 100% ba? Maraming natutunan kaya Ma'am Sandra din. Marami kayong natutunan, sana may apply niyo pagdating sa labas ng bansa. Okay? At sa mga ex-abroad, sana po kayo ang magiging. Ha? Pakita nyo, leader kayo pagdating doon. Marami kayong naging karanasan. May mga problema sa Pilipinas, dito pa lang dapat bulungan mo lang. No? Marinig mo kanina sa Pilos. Totoo yung sabihin, totoo yung kayo maghanda pagdating doon. Maraming pagsubok, hamon, nakakaharapin tayo pagdating sa labas ng bansa. Kahit ayaw mo na, tuloy pa tayo. No? Kasi dugo at pawis, katulad namin, dugo at pawis, dugo sa amin dugo para lang kami magpapagpapay. Encouragement. Kay Ma'am Sandra din, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement.
Kaya na, after ko, kasi nandito kayo ngayon, after ko sana buo pa rin ang desisyon mo. Kaya pag nagtanong ako mamaya, tuloy o hindi? Ang sagot ko, tuloy ang laban. Walang susuko, walang atrasan. Pag nagawa niyo yan, hindi na ako mag-i-exam mamaya. Kasi pag nag-i-exam ako, baka mamaya babagsak kayo. No? So, forward naman, di ba? Walang certificate. Tama? O ngayon. Tuloy. Mr. Sam, ano bang gagawin mo? Nagtatanong ka 100%. Ang excitement, yes. Kasi, pag nag-talk ako, pag may sinabi ako mamaya, at pag may nangyari sa'yo, yung 100% mo, magbabawas ako pag may nangyari sa'yo. Bawat may nangyari sa'yo na hindi magkata, magbawas ako ng 20%. 5 yun. Hanggang 5. Kaya kung 5 times 20 equals 100, malamang, mauubusan ka ng excitement. Kasi bakit? Anong part ko? Ang part ko is more on reality. Totoong nangyari sa loob at labas ng bansa. Kaya lagi kong sinasabi, pag ikaw ay sumalang sa pagiging buhay OFW, dapat magiging handa ka. Bakit? Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya dapat magiging may ingat ka. Tama? Sabi naman, ano bang batas doon? Ito na. Magtatanong ka. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Taas agad lang. Kamay. Wala. 15 years. Meron. 10 years. Meron. Sir, salamat. Kamusta naman ang pagiging OFW mo, sir? Okay naman. Okay mo, sir. Mahirap, masarap. Mahirap. Masarap. Tama ka sa kusin. Nakapag-ipon, sir. Yan po po. May mga anak. Isa po. May asawa. Meron din po. Ilan? Isa din po. Isa lang din po. Yan ang gayahin mo. No? Yan. Dapat sa asawa at sa mga anak. Ngayon, sir, nung magpidos ka noon, saan ka nagpidos? Sa ano po, sa Ortigas po. Hindi mo na matandaan. Nung magpidos ka doon sa Ortigas, nakita mo ba ako doon, sir? Hindi. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya hindi mo ako nakita doon, tama? Ngayon, nakita mo na ako. Kasi nandito ako ngayon. Ayos, sir? Ayos. Ayos ba? Ayos? Okay. Ngayon, magtatanong lang, it's abroad. Isigaw nyo yung toong nararamdaman nyo. Yung totoong nangyayari, hindi lang sa iyo na sa abroad, maging sa ibang mga OFW sa labas ng bansa. Yung totoong nangyayari. Experience or bad experience man ang naranasan nila. Kayo, ang tanong. Isa lang ang sagot. Isa lang isasagot nyo. Either hindi or masarap lang. Katulad ng sabi nyo. Ang tanong, ex-abroad, masarap. Parinig nyo sa mga first timer dyan. Ex-abroad, masarap buhay OFW hindi. Hindi. Narinig ko. Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi. Sabi ng mga first timer dyan. Ha? Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya? Abroad na mainit pa masarap? Magtatanong na. Tuloy? Hindi. Tuloy. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Tuloy! Hindi! Tuloy! Isa pa rin masagot. Di ba? Tinigdo na lang. Tuloy. Okay, ito. Mr. Sam, yan ang sagot nila, hindi masarap. Magtatanong lang. Magtatanong lang. Well, hindi ko naitanong yung sa airport, pagdating sa'yo, pagdating daw, nag-iisa ka na lang, nakakain ka na lang, wala mag-serve sa'yo ng pagkain, no? Ang sama talaga at bigat ng pakiramdam pag yung binanit ko na sa airport, no? Mahabang istorya yan.
Hanggang pagdating niya gusto mong tumawag sa mahal mo sa buhay, wala man na magsunod sa ng pagkain. Dito lang, iibito ko sa iyo. Yung habang kumakain ka, naalaala mo lang yung mahal mo sa buhay. No? Alaala mo. Gutom na gutom ka. Ikaw nag-serve ng pagkain para sa sarili mo. Tapos maalaala mo sila. Kasi malayo na siya. 2 taon. No? Na magtiis ka doon sa hirap. Pagod. Tinawagan mo sila. Sa pamagitan ng video call. Kasi malakas naman ang signal. Nakita kanila sa video call. Nakita mo sila. Nakita ka rin nila sa video call. Tama? Pero, nung biglang mag-brown out, nawala siya. Nawala. Ay, ama, yan ang masama. No? Tapos nag-isip ka, kailan ko naman siya matawagan ulit, kaya sa susunod na araw, busy-busy na. No? Busy-busy na sa katatrabaho. At kapag isip ka na lang, na ganito, babawi na lang ako pagdating ng sweldo. After a month, sumahod ka na, nagpadala ka, ang sarap ng pakiramdam. Tama, sir? Yan ang masarap. Yan ang masarap. Ngayon, nakabawi ka na eh. Ang tanong, sino ang may masarap na pakiramdam? Yung pinapadalhan mo o ikaw? Example, yung pinapadalhan mo. Bakit? Unang pagpadala mo pa lang, ito na agad, nakatanggap na agad eh. Ito agad ang pumasok sa isipan. Wow! May kasunod pa to. No? Ang problema lang guys, pag ikaw ay nadilig na lagi, sa sunod mo, laging dilig ang sahod. Tapos kinukulit ka ng kinukulit. Ano maramdaman mo? Sa sakit ang ulo mo, dilig ang sahod. Wala ka na pang dilig ng pagkain. Kinukulit ka ng tawag. Kaya ang nangyari, inupan mo na ng cellphone. Nung inupan mo ng cellphone, no? Doon na nagsimula. Hanggang sa matapos ang kontrata mo pag-uwi ng Pilipinas, ang nangyari, no? Nauwi pa sa limandahan, no? At iwalayan. Kaya ang iba, pag-uwi ng Pilipinas, akala may naipon siya, no? May naipundar. Yung pala si Mrs. or si Mr. May naipundar, pero sa kabilang bahay, no? Iba na, nawala na. Kasi bakit? Nauwi sa, nagkaroon ng tinatawag ng broken family. Yan. Mr. Sam, ano pang itatanong mo mayroon? Ngayon, chap-chapin mo na lang to para mapabilis tayo. Mr. Sam, ano yan? Ang kasunod dito na. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taasin mo kamay. Nakapag-sign ng kontrata. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taasin mo kamay. 9. Ang nakapag-sign, 8. Ang hindi, 9. 8 times 9. Ha? 72. Yung hindi tumaas ng kamay. Ano kayo? Yun po ang 10. 72 minus 10. Ilan natira? 62. Yan ang tao dito yung sa loob. Sabi ba, parang ang bilis niya sa arithmetica. Yan ang favorite subject ko noon is math. No? Basta addition lang. Okay! Mayroong nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi. Alam ko na. Nais kong ipaalam sa inyo. Kung sintet, dito may matutunan kayo sa akin. Isang batas lang. Paglabas mo dito, parang abogado ka na. Alamin mo, hindi mo basta-basta mag-aral ng abogado, no? Kaya dapat ihanda mo sa sarili mo. No? Tulad ng sinabi ko kanina, alamin mo ang batas, ano mayroon dito sa Pilipinas. Kasi iba ang batas dito. At iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Pag nagkamali ka, no? Walang sinasanto ang batas. Sinasabi ng meron sabi, no? Ano? Ignorancia libis. Niminig is usap. Intindihan niyo? Ha? Ignorance of the law excuses no one. Kaya dapat may alam kayo sa batas. Okay? Sabi niyo ba? May alam po ba? May